Inyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo ngayon ay sinasalubong natin ang taong 2025. Bahagi yun at tulad ng pinamanig ko sa pasimula ng banal na pagdiriwang ng misa ay nais natin isama ang mahal na Birhen Maria sa pagdiriwang ng kanyang pagiging ina ng Diyos, Theotokos, Mother of God. Bahagi yun na napakalaga ito sapagkat para po sa iba natin mga kapatid, si Maria ay alin, vessel of God, never mother of God. Para ang sabi nga nila, para lamang tubo na dinaluyan ni Jesus. Sa atin hindi, no? Ina ni Jesus at ina ng Diyos. Kaya bahagi yun na kung saan nawa ay makita natin, lalo-lalo na ngayon, 2025, ay pinagdiriwang natin ang Ordinary Jubilee Year bilang 2025 years ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na may tema na manlalakbay ng may pag-asa. No? Bahagi yun na kung saan ay nawa tayo ay gabayan sa ating paglalakbay sa taong ito 2025 na punong-puno ng pag-asa. At nawa matuto tayo na katulad ng mahal na Birhen Maria na napakalapit sa kanyang pagkilos ang ating Diyos ng Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay yun nais natin pagkilinilayan mo sa araw na ito. Una ay sa pag-iwan natin ng 2024, nawa tayo ay mapuno ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat. Well, marami tayong pagpapasalamat. Siguro, pwede tayong magbilang ng ating pagpapasalamat. Pero higit sa lahat, yung ating pagpapasalamat ay higit sa lahat ay sumentro sa ating Panginoon Jesucristo. Ano yung dapat nating pagpapasalamat? Yung pinahayag ko sa ikalawang pagbasa, nagawa ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo na ipinanganak ng mahal na Birhen Maria sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa gitna ng marami siguro natin mga biyaya na tinanggap, pinansyal, trabaho, o ano man, pero higit sila yung magpapasalamat natin. Anong sabi ni San Pablo sa mga taga-Colosas? Hindi na kayo alipin. Kayo ay mga anak ng Diyos. Yan ang tulong ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Nawawag natin kalimutan ang patuloy na pagliligtas na ginamamanig sa atin ng buong ikabalo. Kaya bahagi yun, mapuno tayo ng pagpapasalamat. Kaya bahagi yun ito natin, kalimutan natin ang sama ng loob. Kasi kapag masama ang loob mo, hindi ka makapagpapasalamat. No? Patawarin mo ang mga tao nakagaling mo. At kung maaari, ikaw ay humingi ng tawad. At kung may pagkakataon, kayo ay makapag-umpisa. Bahagi yun na kung saan yung makita mo natin. Sapagkat kapag dala-dalan nyo ang inyong sama ng loob, yun ay nangyari na. No? Ay hanggang ngayon, ay pahirapan pa rin kayo niyan, no? Sa inyong buhay. At baka mamaya sisihin niyo pa ang Diyos. Kasi bakit nabibigatan kayo? Bakit kayo nabibigatan? Dala-dala niyo kasi ay hindi puno ng pagpapasalamat, ngunit din puno ng hinanakit. Bahagi mo yun. Tunay lamang tayo makapagpapasalamat kapag alin. Marunong tayong magpatawad. Magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Patawarin mo yung mga taong hindi naman kayo pinatawad.
Patawarin niyo mga tao hindi naman humihingi ng tawad sa inyo. No? Bahagi mo yun, pagkakataon. Or else, kapag hindi kayo nagpatawad, ay meron kayong tinatawag natin dala-dalang baggage. No? Pangalawa, bahagi mo ng ating pagninilay sa bahagi mo na ito, nakita natin sa Jesus na alin, ang anak ng Diyos na isinilang sa isang sabsaban. No? Yung ating medyo maganda pa nga yung ating bilin ngayon. Bakit? Ay yung bahay, no? Filipino style. No? Pero yung pinagsilanganan ng ating Panginoon ay alin? Ay kung tawagin na po natin ay kung tutukusin ay alin? Sabsaban. Ano? Bahay ng hayop. No? Pagkakataon, iwasan natin ang pangyamayabang. No? Sangayon mo sa mga dalubhasa, kaya raw ang tao disappointed. No? Kaya raw ay mas malaki yung ating kalungkutan. Bakit? Ang yabang daw natin. Ano? We expect too much. Lower your expectation. Ano? Hindi ko sinabi na hindi na kayo mangangarap. Ano? Mangarap kayo. No? Pero bahagi yun na kung saan sa realidad, lower your expectation. Be humble. No? Ay, ito si Jesus. Dala-dala ni Maria, ipinanganak sa sabsaban, hindi sa isang palasyo. No? Bahagi yun. Be simple. Bahagi yun na kung saan ay ginanyakay ng buong kapal. No? Ipakita natin yung ating katatayuan sa kayo sa sarili nating kakayanan. No? Bahagi yun na makita natin ay what you see, what you believe, what you see. No? Kuminsan, we believe, no? Pero hindi yun ang nakikita natin. Kaya marami yung marami yung nagiging biktima. Ano? Marami nang bibiktima. Bibiktima ng alin? Ng scam. No? Kasi bakit? Eh, pinapakita yung kanyang kayabangan. Wala naman palang aabutin. No? Bahagi yun. Kasi may sabi na, kikita ka ng 5% every month. Napakayabang mo ng 5%. No? Samantalang yung bangko nga, hindi nga lang makapag-12% yan per annum eh. Ikaw pa 5% per month. No? Bahagi yun. Be simple. Asigurado ako. Alin? Sabi nga ng mga tayo, mga Pilipino, ang tawag sa atin ni alin? Mababaw ang kaligayahan. Ano? Remain na mababaw ang kaligayahan. Ano? At makikita ko natin, mas masaya tayo. No? Mas maging maliwanag sa ating pagkilos. No? Bahagi mo yun. Pagkakataon na kung saan hihigit natin pakinabangan. Katulad na Jesus kasama si Maria na nanganak sa isang sabsaban. Pangatlo, bahagi yun ang pagtugon natin sa biyaya ng buong may kapal. No? Siguro kayo ay nag-iipon kayo ng mga prutas na bilog. No? Ito, marami tayong prutas na bilog. Bakit nag-iipon ng prutas na bilog? Para daw swertehin. Ano? Ay pamahiin yun. No? Masama mo yung pamahiin. Ito, bilog ito, pero hindi ito para swertehin kayo. Wala ako sa bokabularyo natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano ang swerte. No? Ano sa bokabularyo natin? Yung ipinahayag ko sa aklat ng mga bilang na ipinamani ko ng Diyos sa pamagitan na ipinahayag niya kay Moises, kay Aaron. Ano yun? Pagpapala. No? Pagpapala. Tayo po, lalagay tayo dito ng mga bilog, no? Bilang pagsasalamat natin para sa magandang harvest. No? Pero hindi niya pampaswerte. No? Bahagi ko yun. Huwag yung isipin na kaya tayo yung mga bilog ay pampaswerte. Bahagi yun. Bakit daw ba walang pampaswerte? It is against the first commandment.
Bahagi yun na kung saan makita natin, hindi yung swerte. Ang kailangan natin ni alin. Kasi pag sinabi mong swerte, pwede hindi. No? Yung atin ni alin, pagpapala. No? Kaya yun lang ipinapahayag ng Diyos Ama kay Moises na sabihin kay Aaron, pagpalain mo ang aking bayan. Ina-amplify natin yan, kaya ako'y bibisik ng tubig sa pasimula ng banal na pagdiriwang para maging bahagi na alin. Pinagpapala tayo ng Diyos. Yun yung pinahayag sa unang pagbasa. Pero hindi lang mo yan. Simula lang mo yun ang pagpapala ng Diyos. Ano yung na pagpapala ng Diyos? Kapag tinatanggap ninyo sa komunyon sa Jesus. Ano? Biro mo yun. Tinatanggap nyo ang Diyos, sa Yesu Cristo, ang Diyos na naging tao. No? Yung tinatanggap nyo ay hindi kapirasong tinapay. No? Ang tinatanggap nyo ay Diyos. Hindi pa mapagpapala yun na makita natin, or sabi nga natin, simply because it becomes too ordinary, baka hindi natin nakikita yung kahalagahan ng ipinapahayag sa atin ng buhay kapal. No? Pero yun ang tinatanggap natin. Kaya ano yung panyaya na ipinahayag na Jesus? Una, bahagi mo na kung saan instead na tayo maniwala sa mga pamahiin, magtiwala tayo. Magtiwala tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng kakayanan. Binigyan tayo ng kanya-kanyang galing. Depende na ako sa bawat isa. Hanapin ninyo yung ibinigay ng Diyos sa inyo na galing. And then, mag-excel kayo diyan. Kasi yun ang galing na ipinagkaloob ng Diyos. No? Pag sinabi nyo na wala namang ibinigay sa akin ng Diyos, ay kawawa kayo. No? Hindi yun nakikita yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Bahagi yun na kung saan ipakita natin. May galing na ibinigay ang bawat isa sa atin. Hanapin ninyo at siguradong may galing na yun. Makita, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa inyong sarili. Na pinagkalooban ng Diyos ng galing upang pumunlad tayo sa daigdig na ito. Magtiwala kayo sa Diyos sapagkat iniligtas tayo ng Diyos. Kaya nga siya din ang Diyos na naging tao sa loob ng isang sabsaban na dinala ni Maria. Bakit? Kasi para makamit natin yung kaligayahan, hindi lamang yung kaayusan ng buhay natin sa daigdig na ito ulit sa amin, yung ating buhay sa kanyang kaharian sa langit. Magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Doon tayo magtiwala. Hindi sa pampaswerte. Na mamakita po natin yung sa higit na pagkilos natin sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal. At ito po, tatlong ito. Magpasalamat tayo sa taong ito 2024 at sa ating mga paglalakbay sa pag-arap natin, sa pagkilos natin sa daigdig na ito, ay patuloy naman natin makita ang tunay na paggalaw na Jesus sa ating buhay ng may lakas ng pagtitiwala at paanyaya ng kanyang pagpapala na nagbibigay sa atin upang harapin ang hindi natin alam kung ano sa darating na 2025. Pero alam natin, kasama natin si Maria na dala-dala si Jesus.